Good day mga kap, welcome back na naman sa panibagong vlog at pasensya na kung magiging tema ng vlog na to ay medyo senti. Ayoko lang dayain yung sarili ko na talagang okay ako pero talagang iba yung pakiramdam ko. Hindi talaga to yung normal na ako. Napansin nyo naman siguro na medyo hindi tayo masyado masipag nitong mga huling araw sa pagbablog, sa pagpo-post or kung ano-ano man. Talagang yun, tinamaan talaga ako. Ito, hindi ko alam kung anxiety ba to, kung wala ba talaga akong pera. Ang galing talagang tumiming ng pakiramdam ko na 'to, eh. Hindi ko alam kung bakit lagi siyang sumasakto kapag, nasa peak ako ng kasipagan, grind na grind ako sa gusto kong gawin, bigla ko na lang mararamdaman 'to. At saka 'pag nandito ako sa ganitong estado talagang, alam mo 'yun, yung problema mas pinoproblema ko, yung mga maliliit na bagay lumalaki. Kaya nawawalan ako ng diskarte at balanse kung paano ko didiskartehan yung mga gusot para magpatuloy sa buhay. Pero nagpapasalamat pa rin ako sa Diyos dahil wala pa naman ako sa punto na, alam mo yun, yung gusto ko nang kitilin yung buhay ko. Hindi naman tayo umaabot pa sa ganung sitwasyon at ayoko naman mangyari yun dahil maraming umaasa sa akin. At saka problema lang yan, mas mabigat pa rin yung responsibilidad mo at pangarap mo sa buhay para, ano mo yun, magpatalo sa ganyang bagay. Iniisip ko na lang hanggat nagigising ako sa araw-araw, meron akong pagkakataon na mabago yung buhay ko. At panigurado, hindi lang naman ako yung may pinagdadaan ng ganito. Malamang yung iba mas mabigat pa. Kaya bakit yung susukuan tong bagay nito? Sisiw lang to, no? So yun, bumalik na nga tayo sa pinaka gusto kong ipunto sa vlog na to, na yung anxiety hindi siya biro. Kung hindi mo pa siya nararamdaman, hindi mo siya maiintindihan. Kaya kung meron ka mang mahal sa buhay o kakilalang tao na may pinagdadaan ng ganito, huwag mo sanang ipagdamot yung onting oras na pwede mong silang makausap, mapaglabasan ng sama ng loob, dahil hindi mo alam na sobrang laking bagay ng mga oras mo na yun para sa kanya. At sobrang napatunayan ko yan na talagang napakahalaga ng bagay na yan. Dahil one time mayroon akong ka-teammate dati sa basketball na out of the blue moon, bigla siya lumapit sa akin na, "Pare, kamusta na?" Yung simpleng kamusta na pala yun, nararamdaman ko na parang mayroong something na meron siyang dinadala hanggang nauwi kami sa ganong usapan. Hindi nga rin siya makapaniwala sa pagkatao ko nito, sa laki ko nito, na nakaramdam din pala ako ng mga ganong bagay. Yung anxiety kasi hindi naman siya isang beses mo siyang mararamdaman, eh. Pabalik-balik lang siya. Nasa sa'yo lang yun kung paano mo siya kokontrolin at paano mo siya i-handle. At yun na nga, mabalik tayo sa pinag-usapan namin na feeling daw niya yung asawa niya sobrang galit sa kanya dahil wala siya nagagawa. Parang feeling niya napaka-inutil niya. Lalong nagpapatrigger sa nararamdaman niya. Pakiramdam niya nga gusto niya na nga rin magpakamatay, pero sabi ko, pare, wag. Kasi natural lang yung ganyan sa ganyang stage. Yung parang feeling mo helpless ka na, pero hindi, maraming paraan para makalaya sa ganyang pakiramdam. Siyempre, unang-una yung pananalig sa Diyos. Pero sa stage na yan kasi, in denial ka pa, eh. Parang binibaby mo pa yung nararamdaman mo. Hindi, malungkot talaga ako. Ito yung pinagdadaanan ko. Kaya rin ang pinagkaiba yan sa pagiging heartbroken, eh. Diba? Kapag naramdaman mo yung sobrang sakit, kahit sinong tao pang mag-advise sa'yo, kahit kaibigan mo, magulang mo, tatay mo, lolo mo, nanay mo, o kung sino pang Poncio Pilato, eh, wala kang pakikinggan talaga. At sa mga puntong yan, talagang Diyos lang yung makikita mong pwede mong sandalan. Dahil iba, eh. Kapag nagbasa ka ng mga Bible verses niya, kahit hindi ka ganun ka-religyoso, mararamdaman mo, eh, tatayo yung balahibo mo. At para sa akin, malaking senyalis yun ng sagot niya sa mga problema mo sa buhay. Talagang mararamdaman mo. Wala talaga, eh. Bigla ka na lang, alam mo yun, bigla ka na lang ma-flip kapag Diyos na yung kinapitan mo. Kaya ako sa mga puntong to, habang nagsasalita ako, alam mo yun, nararamdaman ko yung gana uli na gawin yung mga bagay na gusto ko. Yung sipagang palalo. Kasi yung problema, andyan na lang yan, eh. Ikaw na lang bahala magmekos-mekos at magtorne-tornado yan, eh. Kaya masasabi ko talagang natuto na naman ako sa pagkadapa ko nito, eh. Dahil ang dami ko na namang realization sa realidad ng buhay, eh. Kaya bago pa matapos tong vlog na to, eh, wala akong sawang ulit-ulitin ng pasasalamat. Siyempre, unang-una kay Lord at pangalawa sa pamilya ko. At siyempre, ang huli, sa lahat ng mga kaibigan at mga solidong sumusuporta kay RF Motovlog. Kayong lahat ang mga dahilan kung bakit muli na naman akong bumangon at ipagpatuloy yung dapat ipagpatuloy at kunin ang dapat pang kunin, dahil alam kong nandiyan kayo sa akin at talagang susuporta kayo. At muli, tuloy pa rin yung pagbigay ko ng riding jersey sa katapusan ng buwan na to. Mamimili talaga ako sa top fan ko at top fan ng sa Vintage Sportswear Apparel na nagla-like, nag-share, nagko-comment at kung ano-ano pang engagement sa mga page namin. At muli, kung umabot ka sa punto ng vlog to, ay sobrang maraming salamat at mag-iingat ka lagi. Kita-kits sa next vlog. Sheesh!